Isang magandang araw mga bata. Ako nga pala si Sir Yaj para sa ating educational vlog na Filipino. Kung nais mong maging kapaki-pakinabang ang iyong oras, malugod kitang inaanyayahan na makipagsabayan sa ating talakayan upang mapaunlad, mapalawak, at malinang ang iyong kaalaman sa kasignaturang Filipino. Ang lahat ng ito ay para sa mga kabataan tulad nyo. Para sa Filipino. Atin nang simulan. Narito ang nais nating matamo o layunin. Una, nakikilala ang 6 na gamit ng pangalan. Pangalawa, natutukoy ang pangalan kasama ang gamit nito sa pangungusap. At nakasasabay ng buong sigla at husay sa talakayan. Gagawin nating madali ang ating talakayan para sa panmulang gawain. Narito ang payak ng mga salita. Anong bahagi ng pananalita ito? Mahusay, ito tinatawag nating pangalan. Isang pangalang pantangi, Alena. Isang pangalang pambalana, prinsesa. Pansinin kung anong gagawin natin sa dalawang pangalan na nailahad. Si Alena ay prinsesa ng karagatan. Tama, ginamit natin sa pangungusap ang mga pangalan. Sa araw na ito, ating aalamin ang gamit ng pangalan. Si Alena ay prinsesa ng karagatan. May dalawang pangalan na kaagad na nagamit sa pangungusap. Kaya dapat nating pag-isipan kung paano nga ba ginagamit ang mga pangalan sa pangungusap. Balikan muna natin ang bahagi ng pangungusap. Unang bahagi, tinatawag nating simuno. Ang simuno ang siyang pinag-uusapan sa pangungusap o paksa. Samantala, ang panaguri ang siyang nagsasabi o naglalarawan sa pinag-uusapan o simuno. Halimbawa, si Alena ay prinsesa ng karagatan. Ano ang pinag-uusapan sa pangungusap o tinatawag nating simuno? Tama, Alena. At ano naman ang nagsasabi o naglalarawan sa pinag-uusapan o simuno? Ito ay ang panaguri na prinsesa. Bibigyan kita ng formula upang mapadali ang pagtukoy mo kung nasaan ang simuno at panaguri sa pangungusap. Tandaan, ito ay ang S-I-P. Ibig sabihin, kapag ang pangungusap ay may I, nauuna lagi ang simuno at susundan ng panaguri. S-I-P. Samantala, kung babaliktarin natin ang pangungusap, magiging prinsesa ng karagatan si Alena. Ang panaguri ay prinsesa, ang simuno ay Alena. Anong formula ang pwede kong maibigay? Magiging P-X-S. Ibig sabihin, wala nang I sa pangungusap. Kaya, nauuna ang P o panaguri at susundan ng S o simuno. Tandaan ang ating mga formulas para mapadali ang pagtukoy mo sa simuno at panaguri. Saan? Sa pangungusap. Now you know, it's Filipino. Atin nang isa-isahin ang gamit ng pangalan na hindi mo napansin, nabanggit na pala ang dalawa sa mga gamit nito. Ang unang gamit ng pangalan ay simuno. Simuno ang gamit ng pangalan kung ito'y ginamit bilang pinag-uusapan o paksa sa pangungusap. Halimbawa, Ang DOH ay abalang ahensya sa panahon ng pandemya. ano ang simuno sa pangungusap? Ito ay
DOH. Pansinin ang formula na ating inilahad. Ang pangungusap ay may I, kaya nauuna ang simuno. S, I, T. Ikalawang halimbawa. Patuloy na nag-iingat ang mga mamamayan sa kasalukuyan. Ano ang simuno sa pangungusap? Ang pangungusap ba ay may I? Ang simuno ng pangungusap ay mamamayan. Kung papansinin ninyo at lalagyan natin ng I, magiging ang mga mamamayan sa kasalukuyan ay patuloy na nag-iingat. Simuno, mamamayan. Now you know. Magtungo naman tayo sa dapat niyong tandaan. Ang pangalan ay nagiging simuno kung ito'y ginagamit bilang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Iyan ang unang gamit ng pangalan, ang S o simuno. Para naman sa ikalawang gamit ng pangalan, ito'y tinatawag nating kaganapang pansimuno. Ang pangalan ay nagsisilbing panaguri o nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Halimbawa, Ang DOH ay kagawarang tumutulong sa pagsugpo ng COVID-19. ano ang kaganapang pansimuno sa pangungusap? Ito ay kagawaran. Iba pang halimbawa, Lugaw ang pagkain ni Mang Roberto dahil siya'y nagtitipid. ano ang kaganapang pansimuno sa pangungusap? Ito ay lugaw. Tandaan, ang pangalan ay nagiging kaganapang pansimuno kung ito'y ginamit bilang panaguri sa pangungusap. Yan ang ikalawang gamit ng pangalan, ang KP o kaganapang pansimuno. Magtungo naman tayo sa ikatlong gamit ng pangalan na kadalasang binibigkas bilang pamuno. Subalit ito'y nararapat na bigkasin bilang pamuno dahil ang pangalang ito ay pumupuno o nagbibigay paliwanag o dagdag impormasyon tungkol sa pinag-uusapan na simuno o panaguri. Kaya tinawag na pamuno. Halimbawa, Si Aling Marta, ang ina ni na Mike at Myra, ay isang butihing may bahay. nasaan o ano ang pamuno sa pangungusap? Tandaan, ang pamuno ay nagdaragdag o nagbibigay ng impormasyon maaring sa simuno o maaring sa panaguri. Pumupuno ng karagdagang impormasyon. Ito ay ina. Kung mapapansin nyo, ang ina ay nagdagdag impormasyon tungkol kay Aling Marta na isang butihing may bahay. Iba pang halimbawa, Ang lolo ay bumili ng dyaryo, ang Manila Star. ano ang pamuno sa pangungusap? Tandaan, ito'y nagdaragdag o pumupuno ng impormasyon tungkol sa simuno o panaguri. Ang pangalang pamuno ay Manila Star. Bakit Manila Star? Dahil ito'y nagdaragdag impormasyon na kung ano ang dyaryong ito. Manila Star. Tandaan,
Ang pangalan ay nagiging pamuno kung ito'y pumupuno o nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa S o simuno, KP o kaganapang pansimuno. Upang mapadali ang pagtukoy mo ng pangalang pamuno sa pangungusap, ito'y pinangungunahan ng quit. Kung iyong babalikan ang mga halimbawang pangungusap na aking inilahad. Muli, yan ang ikatlong gamit ng pangalan, ang PM o pamuno. Nakatatlong gamit na tayo ng pangalan. Ang una ay S o simuno, pangalawa ay KP o kaganapang pansimuno, at ang pangatlo ay PM o pamuno. Magtungo na tayo sa ikaapat na gamit ng pangalan. Ito ay panawag o pantawag. Ang pangalang tumutukoy sa tao o mga taong iyong kinakausap. Sa madaling salita, sa iyong pahayag ay para mong kinakausap ang mga pangalan. Halimbawa nito ay Barry, Paulo, kinakailangan niyong gumamit ng mask sa tuwing lalabas ng bahay. ano ang pangalan o mga pangalang ginamit bilang panawag. Tandaan, ito'y parang kinakausap mo. Ang sagot ay Barry, Paulo. Iba pang halimbawa, Huwag ka nang malungkot at magdasal na lamang, bata. ano ang panawag sa pangungusap? Ito ay bata. Tama. Napakadali lang natukuyin ang panawag sa pangungusap. Ito'y mga pangalan na para mong kinakausap. Tandaan, ang pangalan ay nagiging panawag o pantawag kung ito'y tinatawag o kinakausap. Iyan ang ikaapat na gamit ng pangalan, ang PG o panawag. Para sa ikalimang gamit ng pangalan, ito ay tinatawag nating tuwirang layon. Ang tuwirang layon ang pangalang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Upang mapadali, hanapin mo lamang ang kilos o sa madaling salita, pandiwa. Pagkatapos nun, itanong mo sa iyong sarili ang katanungang ano. Kapag may sagot na pangalan, ito ay tinatawag nating tuwirang layon o TL. Madali lang, di ba? Tingnan natin. Narito ang halimbawa. Ang mga eksperto ay gumagawa ng lunas para sa pandemyang ating nararanasan. Ano ang tuwirang layon sa pangungusap? Tandaan, hanapin mo lamang ang kilos o pandiwa. Matapos mong mahanap ang kilos o pandiwa, itanong mo sa iyong sarili ang katanungang ano? Ang sagot na pangalan mula sa iyong katanungan ay tinatawag nating TL o tuwirang layon. Ang kilos ay gumagawa. Gumagawa ng ano? Ng lunas. Sa madaling salita, may tuwirang layon ba o pangalang ginamit bilang tuwirang layon? Tama, ang kasagutan ay lunas. Napakadali, di ba? Iba pang halimbawa, Namigay ng tulong ang mga mag-aaral sa mga nasalanta. ano ang tuwirang layon sa pangungusap? Tandaan, ang unang hakbang ay hanapin mo kung nasaan ang kilos. Kapag may kilos ang pangungusap, itanong mo sa iyong sarili ang katanungang ano at ang sagot nito, iyon ang tuwirang layon.
kilos. Ito ay namigay. Namigay ng ano? May tuwirang layon ba? Ang tuwirang layon sa pangungusap ay tulong. Tandaan, ang pangalan ay nagiging TL o tuwirang layon kung ito'y tumatanggap ng kilos o pandiwa sa pangungusap. Tandaan, madali mo lang matukoy ang tuwirang layon sa pangungusap kapag may kilos at itanong mo sa sarili ang katanungang ano at kung may kasagutan na pangalan, ito'y TL o tuwirang layon na ikalamang gamit ng pangalan. Now you know, it's Filipino. Ang huling gamit ng pangalan ay tinatawag nating layon ng pang-ukol. Ang layon ng pang-ukol ay mga pangalan o pangalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Upang maging maalwan o madali ang pagtukoy natin sa mga pangalang ginamit bilang layon ng pang-ukol, pansinin lamang ang pangungusap kung may pang-ukol na nagamit. Ano nga ba ang mga pang-ukol na yaan? Ito ay sa, tungkol kay, tungkol kina, o tungkol sa, ng may, para sa, at iba pa. Ang mga ito ay mga halimbawa ng pang-ukol na iyong magiging giya o guide sa pagtukoy kung nasaan ang pangalang ginamit bilang layon ng pang-ukol. Tandaan, ito'y pinangungunahan ng pang-ukol. Ang mga babala ay pinagbigay alam para sa ating kaligtasan. Ano ang layon ng pang-ukol sa pangungusap? Pansinin sa pagtukoy ng layon ng pangungusap, hanapin mo lamang kung may pang-ukol na nagamit. Meron nga ba? Tama, ito ay para sa. Mula riyan, hahanapin mo ang kasunod na pangalan nito. Ang kasunod na pangalan na ito ay tinatawag nating layon ng pang-ukol, subalit may dalawang salita. Ito ay ang atin at kaligtasan. Piliin natin kung alin sa dalawa ang pangalan. Ito ba'y atin o kaligtasan? Ang sagot ay kaligtasan. Ang atin ay isang panghalip o pronoun. Samantalang ang kaligtasan ay pangalan. Ito ay pangalang basal, nagsasaad ng tama, kondisyon o kalagayan. Mahusay. Iba pang halimbawa. Iniabot sa anak ang face shield na kanyang gagamitin. Ano ang layon ng pang-ukol sa pangungusap? Tandaan, hanapin mo lamang ang pang-ukol dahil iyon ang iyong magiging giya. Ang pang-ukol ay sa. At susundan ito ng pangalan. Ito ay ang pangalang sa anak. Sa madaling salita, ang layo ng pang-ukol ay anak. Tandaan, ang pangalan ay nagiging LP o layo ng pang-ukol kung ito'y pinaglalaanan ng kilos o bagay. Ito'y pinangungunahan ng pang-ukol. Tandaan, ang mga pang-ukol ay nagiging giya mo sa pagtukoy ng pangalang ginamit bilang layon ng pang-ukol. Iyan ang huling gamit ng pangalan, ang LP o layon ng pang-ukol. Muli, yan ang gamit ng pangalan. Ano-ano nga ba ang 6 na gamit ng pangalan? Ito ay S o simuno, KP kaganapang pansimuno,
PM, pamuno. PG, panawag. TL, twirang layon. LP, layon ng pang-ukol. Yan ang mga 6 na gamit ng pangalan sa pangungusap. Napakadali, di ba? Magtungo na tayo sa mabilisang pagsagot o pasalitang pagsasanay. Kinakailangan mong sagutin kaagad. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa atin ng simuno. Sambitin lamang ang pangalang simuno sa pangungusap. Unang bilang. Natataranta ang mga bata sa pag-iisip ng kasagutan. Natataranta ang mga bata sa pag-iisip ng kasagutan. Ang pangalang simuno sa pangungusap ay ikalawa. Ang reseta ay hawak ni Juan. Ang reseta ay hawak ni Juan. Ang kasagutan ay tatlo. Hindi maisip ng bata ang sagot sa tanong. Hindi maisip ng bata ang sagot sa tanong. Ang tamang sagot ikaapat. Nagugutom sina Tina at Lisa. Nagugutom sina Tina at Lisa. Kasagutan at panghuli, sina Mang Juan at Aling Judy ay may 2 anak. Sina Mang Juan at Aling Judy ay may 2 anak. Ang kasagutan ay kung ikay nakakuha ng 3 puntos pataas, binabati kita. Magtungo naman tayo sa ikalawang gamit ng tukuyin ang pangalang ginamit bilang kaganapang pansimuno. Maari mo itong bigkasin o sambitin. Unang bilang. Ang kailangan ni Lino ay gamot para gumaling. Ang kailangan ni Lino ay gamot para gumaling. Ang kaganapang pansimuno sa pangungusap ay ikalawang bilang. Si Uno ang panganay sa magkakapatid. Si Uno ang panganay sa magkakapatid. Ang kaganapang pansimuno sa pangungusap ay Uno. Baka nagulat ka at pagkamalan mong itong simuno. Tandaan ang formula S, I, P. Wala siyang I, kaya nauuna ang panaguri o siyang kumakatawan bilang kaganapang pansimuno. Now you know, it's Filipino. Ikatlong bilang. Ang magpinsan ay kaibigan ni na Jack at Jill. Ang magpinsan ay kaibigan ni na Jack at Jill. Ang kaganapang pansimuno sa pangungusap ay ikaapat na bilang. Lugaw ang pagkain ng may sakit. Lugaw ang pagkain ng may sakit. Ang kaganapang pansimuno sa pangungusap huling bilang. Magkakamag-aral sa high school sina Mark, Tristan at Marvin. Magkakamag-aral sa high school sina Mark, Tristan at Marvin. Ang kaganapang pansimuno ay magkakamag-aral. Kapag ang iyong nalikong puntos ay 3 pataas, mahusay. Tukuyin naman ang pangalang pamuno sa pangungusap. Ang dala niya ay malunggay, isang masustansyang gulay. Ang dala niya ay malunggay, isang masustansyang gulay. Ano ang pangalang pamuno sa pangungusap? Ang sagot ay gulay. Pangalawang bilang, si Kuya Romy ay niregaluhan ng iPhone 6, isang mamahaling cellphone.
Si Kuya Romy ay niregaluhan ng iPhone 6, isang mamahaling cellphone. Ang pangalang pamuno sa pangungusap ay cellphone. Tatlong bilang. Ang Phylon ngayon, ang palabas sa telebisyon ay lagi niyang pinapanood. Ang Phylon ngayon, ang palabas sa telebisyon ay lagi niyang pinanunood. Ang sagot ay palabas. Magtungo naman tayo. Tukuyin ang pangalang panawag sa pangungusap. Alagaan mo ang kapatid mo, Oscar. Alagaan mo ang kapatid mo, Oscar. Alin ang pangalang panawag sa pangungusap? Ito ay ikalawang bilang. Kuya, pahingi ng spaghetti. Gutom na ako. Kuya, pahingi ng spaghetti. Gutom na ako. Ang pangalang panawag ay ikatlong bilang. Nagugutom na po sina Ben at Tin, Inay. Nagugutom na po sina Ben at Tin, Inay. Ang sagot ay Tukuyin ang pangalang ginamit bilang tuwirang layon. Unang bilang, maghahanap ng bagong hanap buhay si Mang Lucio para kumita siya ng malaki. Maghahanap ng bagong hanap buhay si Mang Lucio para kumita siya ng malaki. Ang tuwirang layon ay ikalawang bilang, humingi ng pagkain ang dalawang musmos. Humingi ng pagkain ang dalawang musmos. Ang tuwirang layon ay ikatlong bilang. Si Lisa ay nagugas ng napakaraming plato. Si Lisa ay nagugas ng napakaraming plato. Ang tuwirang layon ay Tukuyin naman ang pangalang ginamit bilang layon ng pang-ukol. Unang bilang, para sa mga anak ang pagsisikap ng ama at ina. Para sa mga anak ang pagsisikap ng ama at ina. Ano ang layon ng pang-ukol sa pangungusap? Ang sagot ay ikalawang bilang. Ang mag-asawa ay tutulong sa mga kaibigan. Ang mag-asawa ay tutulong sa mga kaibigan. Ano ang layon ng pang-ukol sa pangungusap? Ang sagot ay ikatlong bilang. Sila ay nag-uusap tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Sila ay nag-uusap tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Ang layon ng pang-ukol ay handa ka na ba para sa iyong pasulat na pagsasanay? Kung handa ka na, maglabas ka ng iyong sagot ng papel. Isulat ang pangalang tutugon sa hininging gamit na nasa loob ng panaklong. Bibigyan lamang kita ng 20 segundo sa pagsagot. Maaari mo nang simulan. Nagtapos ang iyong oras. Ang unang kasagutan para sa unang bilang ay pizza pie. Para naman sa ikalawa, liham. Para sa bilang 3 at 4, maaari mo nang simulan.
Oops! Natapos ang iyong oras. Para sa ikatlong bilang, hanapin natin ang pamuno. Ito ay manggagamot. Para naman sa layo ng pang-ukol sa ikaapat na bilang, ito ay pagdiriwang. Dahil pinangunahan ito ng para sa. Yan ay pang-ukol. Ang pangalan ay pagdiriwang. Para sa ikalima at anim na bilang, maaari mo nang simulan. Nagtapos ang iyong oras. Para sa kasagutan sa ikalima, panawag, ito ay Rene. Kaganapang pansimuno sa ika-anim na bilang ay Binibining Linda Lim. Magtungo naman tayo sa 7 at 8. Maaari mo nang simulan. Oops! Nagtapos ang iyong oras. Hanapin natin ang tuwirang layon sa ika-7 bilang. Ito ay proyekto. Samantala sa ika-8 bilang, ang layon ng pang-ukol ay bagyo. Bilangin ang iyong puntos na nalikom para sa pasulat na pagsasanay kung ang iyong nakuha ay 4 pataas, binabati kita. Muli, balikan natin ang nais nating matamo o layunin para sa araw na ito. Nakilala mo ba ang 6 na gamit ng pangalan? Natukoy mo ba ang pangalan kasama ang gamit nito sa pangungusap at nakasabay ka ba ng buong sigla at husay sa talakayan? Kung oo ang sagot mo riyan, binabati kita. Ako ang inyong guro na si Sir Yaj para sa Filipino. Hanggang sa muli,